Itim ang usok na inilabas ng Sistine Chapel kasunod ng unang botohan para sa susunod na Santo Papa. Ibig sabihin, wala pang bagong Santo Papa. Kuha tayo ng update tungkol sa Papal Conclave at live mula sa Rome, Italy. Makakasama natin si Connie Sison. Connie! Rafi, 5:02 na ng madaling araw ngayon dito sa Roma at nandito tayo ngayon sa St. Peter's Square kung saan napakatahimik at wala halos na makasama tayo dito ngayon except of course for the usual na mga rumorondang mga pulis at ilang mga kasama sa media. Pero other than that, wala pa tayong namamataan na mga nag-overnight o kaya ay nanatiling mga turista o deboto dito. At ito nga, at bago naman din na tayo nagkaroon ng itim na usok as of kagabi 9 p.m. dito at 3 a.m. dyan, ay marami talagang deboto na Katoliko ang matyagang nag-abang sa usok. At may mga nagsasabi nga na talagang mag-aantay pa rin sila mamaya dito. Ang estimate naman na bilang ng mga dumalo ayon sa Vatican Police ay nasa 45,000 at may mga ilan din tayong nakausap sa kanila at hiningan natin sila ng reaksyon. Tingnan natin ito sa aking report. Eksaktong alas 9 ng gabi. Ayan, at nagpakita na ang usok na itim sa may bubungan o chimney ng Sistine Chapel. Wala pang Santo Papa. Are you disappointed that it's black? I mean, we were expecting it. You're still coming back? Yes. Okay. It's for it's a once in a lifetime. Marami sa aking nakapanayam, unang beses lang na-experience ang pagpunta sa conclave. It's my actually first time watching this smoke. It's an historical event. Right now, the church has become so universal that even an African Christian would hope that the next pope would be from Africa. For us, very grateful to be here with my family in this magic moment. Masaya dahil nandito kami para suportahan si Cardinal Tagle. Maaga pa lang, pumwesto na ang karamihan sa mga deboto sa St. Peter's Square para siguruhing masisimulan nila ang conclave. Di lang deboto ang maaga, kundi pati na ang mga media na tumutok sa bawat galaw ng mga kardinal. Ever seen as many journalists and TV crews here on St. Peter's Square as this conclave. And I think it really shows how much of a spectacle this is on top of like a religious issue. And I think in the world of social media and online reporting, it's just really clear how powerful. Habang naghihintay ng usok, ilang beses na pumapalakpak ang mga nag-aabang sa hangarin na marinig sila ng mga bumobotong kardinal. Ang iba, kanya-kanyang diskarte sa pagpapahinga sa St. Peter's Square, kabilang sa kanila ang ilang Pinoy. Matagal po nag-aantay. Pero mag-TTS pa din. Excited. Excited pa sa years on. Tuloy daw ang paghihintay ng mga deboto ng walang pag-aalinlangan kahit pa napagod at nahirapan. Importante daw sa kanilang masilayan ang puting usok na sumisimbolo ng pag-asang dala ng panibagong Santo Papa sa kanilang pananampalataya. At Rafi, makalipas nga na makita na yung itim na usok sa chimney ng Sistine Chapel kagabi dito sa Roma, ay mabilis din nag-uwian na yung mga deboto. At inaasahan natin, ayon na rin sa ilan sa mga nakausap natin na sila ay babalik din mamaya para sa pag-antabay sa mga susunod naman na paglabas ng usok sa chimney ng Sistine Chapel. Rafi? Connie, anong oras babalik yung mga Cardinal Elector dyan sa Sistine Chapel at anong oras na tinaasahan yung susunod na paglabas ng usok? Yes, Rafi, dalawa ang round ng botohan ngayong araw na ito. Isa sa umaga at isa naman sa hapon. At sabi sa atin ay maaari na maglabas ng usok ng 10:30 a.m. dito at dyan ay
4:30 p.m. naman sa inyo. At sa susunod man yan ay 12 noon dito sa Roma, 6 p.m. dyan sa Maynila. At sa bandang hapon, maaari din nga maglabas naman ng usok ng 5:30 dito at 11:30 p.m. dyan sa inyo at 7 p.m. dito at 1 a.m. na dyan sa inyo. So, antabayanan natin kung at 10:30 pa lamang ay may lumabas na ng dito 10:30 in the morning dito ay may lumabas na puting usok. Ibig sabihin, syempre, wala nang magaganap na pangalawa, no? Otherwise, kung itim pa rin ang lumabas ng 10:30 or wala pa rin napili, sa 12 na sila, 12 noon dito maglalabas ng usok at 6 p.m. naman dyan. At Connie, kung sakaling merong puting usok, gaano kahaba yung kailangang hintayin para makita na yung bagong Santo Papa doon sa balkonahe ng St. Peter Basilica? Yes, alam mo, ang sabi sa atin, pag once nakakita na tayo ng puting usok, kailangan na lang natin mag-antay between 40 minutes to an hour bago lumabas ang bagong Santo Papa dyan sa central balcony sa aking likuran nitong St. Peter's Basilica. Rafi. Kaya yun talaga inaabangan, ano? Kaya talagang punong-puno yung St. Peter's Square. May pagkakasunod-sunod ba, Connie, kung sino yung maunang bumoto doon sa Papal Conclave? Yes, meron talaga ayon sa CBCP, meron tinatawag na order of precedence, no? So sa loob ng Sistine Chapel kasi nakagrupo na yung ating mga cardinal electors at mauuna syempre yung mga cardinal bishop tulad na lamang ni Cardinal Bishop Luis Antonio Cardinal Tagle at susunod sa kanila syempre ito na yung pagkakasunod, no? May mga cardinal priests yung tinatawag, tapos huli yung cardinal deacons. Sina Cardinal David at Cardinal Advincula kabilang dun sa grupo ng mga cardinal priests ng mga arsobispo at obispo sa mundo. Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Connie Season. Nawasa ka isang bahay sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat dahil sa landslide. Nakatayo sa gilid ng kalsada ang nasabing bahay. Nangyari ang pagguho ng lupa mula sa katabing bundok kasunod ng malakas na ulan. Ang landslide nagdulot din ng pansamantalang pagkaputol ng supply ng kuryente sa lugar. 4 na magkakaanak naman sa Brooks Point, Palawan ang nasaktan matapos tamaan ng mga nagbagsakang bato mula sa bundok habang naliligo sa isang dam. 2 sa mga biktima, menor de edad. Posibleng ang pag-ulan sa nasabing lugar ang sanhi ng rock slide ayon sa mga otoridad. Uulanin pa rin ang halos buong bansa ngayong Huwebes. Posible ang heavy to intense rains na maaari magdulot ng baha o landslide. May chance rin ng ulan dito sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Mga panandaliang ulan o kaya thunderstorm na dulot ng easterlies ang inaasahan sa ilang bahagi ng bansa. Apektado pa rin ng low pressure area ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at Zamboanga Peninsula. Huling namataan ng nasabing LPA 75 kilometers northwest ng San Jose Occidental, Mindoro na nanatili namang mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Nagtatakbuhan ng mga lalaking yan sa isang kalsada sa Barangay Poblasyon sa Santa Barbara, Iloilo. Makikita rin ang pagtawid ng isang lalaki sa pedestrian lane na hinabol at sinuntok ng isa pang lalaki. Ayon sa pulisya, galing sa bayan ng Pavia ang mga menor de edad na sangkot sa rambol. Pauwi na sana ang isang grupo nang pagtripan sila ng kabilang grupo. Inaalam pa ang kanilang pagkakakinanlan at saka ipatatawag ang kanilang magulang. Isinailalim naman sa medical examination ang sinuntok na menor de edad. Bukod sa kanya, wala nang ibang naiulat na nasaktan o bagay na nasira dahil sa insidente. Balik-kulungan ang isang lalaki matapos tangayin ang cellphone na ibinebenta sa kanya. Ang suspect hindi raw unang beses ginawa ang modus ayon sa pulisya. Balitang hatid ni James Agustin. Hinabol ng mga pulis ang kotseng ito matapos takbuhan umano ng driver ang katransaksyon niyang online seller sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Inaresto ang 35 anyo sa lalaking driver ng kotse na positibong itinuro ng seller na tumangay ng ibinebenta niyang cellphone. Ayon sa pulisya, ipinost ng biktima sa social media ang cellphone at doon niya una nakatransaksyon ng suspect. Nung nagkita na sila, ay agad naman na pinapasok ng ating suspect, itong ating biktima sa loob ng kanyang sasakyan. At doon ay habang sinichik nitong ating suspect,
yung unit ay sinabihan niya ito ating biktima na kung po pwede ay bumaba muna at iparada ng maayos yung kanyang motorsiklo. Ayun, nang pagbaba ng ating biktima ay bigla nang humarurot itong ating suspect. Nakahingi ng tulong ang biktima sa mga pulis na nakatalaga sa lugar. Na-corner ang suspect matapos siyang makabangga ng isa pang sasakyan. Wasak ang harapan ng kotse na napag-alaman ng pulisya na hindi pagmamayari ng suspect. Nakipag-coordinate na raw sila sa Land Transportation Office at Highway Patrol Group para imbestigahan ito. Nabawi mula sa suspect ang tinangay na cellphone na nagkakahalaga ng mahigit sa 55,000 pesos. Sa imbestigasyon, nadiskubre na hindi ito ang unang beses na nambiktima ang suspect. Meron ng dalawang complainant na nagsabi na sila ay pupunta dito sa atin at magsasampa rin ng kaukulang reklamo. Parehong modus po. Parehas ng modus. Taong 2019 nang makulong ang suspect dahil sa kasong carnapping. Kaugnay sa kinakaharap niya ngayong reklamong theft, tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Nananawagan naman ng pulisya sa iba pang posibleng na biktima na makipag-ugnayan sa kanila. Pwede po kayong pumunta dito sa aming police station, sa Project 6 Police Station 15, na nasa Road 3, corner Road 9, Barangay Project 6, Quezon City, para magsampa ng kaukulang demanda. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV, patay ang isang lalaki matapos matabunan ng lupa sa Kawayan, Ilocos Sur. Chris, ano nangyari? Susan, bigla umunong gumuho ang lupa sa bukana ng balon na kanyang hinuhukay sa Barangay Fuerte. Nahulog ang biktima sa balon na may lalim na 7 talampakan at natabunan ng lupa. Inabot ng mahigit sa 2 oras bago nakuha ang bangkay ng biktima. Inimbestiga na ang insidente. Walang pahayag ang pamilya ng biktima.